Hi guys, welcome back to my channel. Sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo kung paano itong gamitin itong TP-Link Wi-Fi Mesh AC1200 Deco E4. So ano ba itong mesh na tinatawag na to? Ang mesh is pang-extend ng Wi-Fi natin sa bahay, dun sa mga dead spot sa bahay natin or office na hindi abot na ng Wi-Fi. So mas maganda siya, nakacentralize siya sa isang mesh, then i-broadcast niya sa buong bahay nyo. Yan, ganun ang purpose na to. Kung makikita nyo sa likod guys, ito, ayan, para i-extend niya, dual band na rin siya, which is meron siyang 2.4 GHz and 5.0 GHz na rin, kung familiar kayo sa mga wireless band. So yun yung purpose nito guys. Ngayon tuturo ko sa inyo guys kung paano siya i-set up. Ayan guys, kung makikita nyo, Wi-Fi dead zone killer siya. Meron siyang kakayahan na 100 devices. Yan, easy set up siya via Deco app. Pwedeng sa App Store or Play Store, and has dual band speed. So yan, 3,000 square feet kaya niya i-cover. So ayan, so i-unbox na natin siya guys, para makita natin kung ano yung mga included sa package niya. So ayan guys, so ito yung dalawang mesh niya. So ito adapter, kita nyo guys. So meron siyang adapter. Ayan guys, 12 volts 1 ampere, dalawa yon kasi dalawa rin yung ating mesh manual and also patch cable. So ganito yung itsura niya guys, makikita nyo. Yan, may reset button siya sa ilalim. Yan, dalawang port, Ethernet port. So ito yung appearance niya. Ganito rin yung isa, check natin yung isa. So ayan, meron din siyang reset. So guys, set up natin siya. Proceed na tayo. So ito na nga guys, set up na natin siya. Kakabit na natin tong patch cable niya, yung RJ45. So first guys, sasaksak din natin siya sa ating adapter. Yan. So ito yung part ng saksakan niya. So after nan, isasaksak natin siya sa ating plug. So ayan. So itong isang mesh guys, hindi muna natin siya dapat isaksak. Ayan. Dito sa part na to, medyo nagkamali tayo guys eh. Hugutin muna natin siya. Ayan. Kung makikita nyo guys, ayan, umiilaw na siya. Ayan. So nag-initialize siya guys pagka ganyang yellow. So ayan, and then saksak na natin yung ating patch cable. Yan, pwedeng sa number 1, yan. And then dun sa ating main router, which is yung ISP natin, yung mga PLDT or Globe. Yan. So saksak natin siya dito. So naka-dynamic siya, kaya automatic magse-set up yung ating main. So guys, kung kanino siya nakasaksak, siya yung main mesh. So yung ibang mesh hindi na nakasaksak ng ganito directly sa router. So add lang tayo ng add. Ayan guys, mapapansin nyo yung isa parang extender lang. Ayan guys, huwag nyo muna isaksak yung number 2, mamaya natin i-set up yun. So ayan guys, punta na tayo ngayon sa Play Store natin or App Store.
sa ating mga smartphones. Yan. Then after, i-search lang natin yung Dico app. Ito kasing application na ginagamit para ma-set up siya or ma-configure. Yan. So after installation, ayan, makikita niya. I-click nyo lang installation na yan. Yan. Medyo finas ko fast forward ko to part na to. Then after nyan, mag-i-install siya sa ating smartphone. Yan, automatically nag-open na yung ating Dico app. Ayan. So yan. So ayan guys, yung login page niya. I-check lang natin to, then continue. Ayan guys, pag meron na tayong account, create lang tayo or yung login sa baba. So since wala pa, create tayo, yan, click natin yan. Ganyan yung lalabas. Pinicturean ko na lang guys kasi hindi siya ma-screen record eh. So ayan guys, punta na tayo sa Gmail once na nakagawa tayo. Yung email na ginamit mismo natin yan, makikita natin siya dyan. So ayan, click lang natin tong yellow. Mag-i-email kasi sila after natin mag-register. So ayan, once na click natin yon, mag-activate na siya. So ayan, may congratulations na siya. Then after nun, yan, naka-automatic login na siya. Tandaan lang natin yung nilagay natin na password guys. Hanapin natin yung model. Ayan, makita natin yung model dyan. Then ayan, next na lang tayo guys. So ayan, follow na lang yung instruction. Makikita natin. Ayan, looking for device. So this sa gantong situation guys, kukonect tayo muna dun sa Dico na wifi. Yan, so connection, yan. Okay guys. So yan, titingnan niya uli. Yan, medyo hintayin lang natin siya guys. Then try again lang kapag nag-failed siya. Yan, check ko lang din kung nakakonect siya sa Dico na wifi. So since nakakonect naman, yan, nag-trace na niya. Then yan guys, pwede natin siya pangalanan kahit ano, pwede rin customize. Yan. So since ako may company is Aqua or About Water, yan, pwede rin. So pero try na lang muna natin tong mga ready na office. Yan, then next lang. So ayan guys, kung makikita nyo to guys, ito by default naka-dynamic siya, pwedeng hindi nyo na siya galawin. Then done nyo na rin kaagad. Yan, dynamic IP na siya. Ibig sabihin, plug and play na rin siya. Then next lang. So ayan guys, yung password ng wifi tsaka yung network name, kayo nang bahala kung anong gusto nyo ilagay nyo guys. Then connect lang ulit tayo doon sa gagawin natin na bago. So mawawala na yung Dico na wifi, mapapalitan na siya ng nung ginawa nating Aqua na SSID niya na wifi. Ayan, gumawa kasi ako ng SSID na Aqua. So yun, ngayon doon na tayo ko-connect ngayon. So ayan guys, ngayon kumukonect uli siya. So yun, connected na. Wait lang tayo kasi naglo-loading siya, then kukonect na siya sa server. Ngayon ita-testing naman niya yung internet connection natin.
Yan. Ito yung isang mesh natin guys ah. So yan, done. Dito yan, tapos na tayo mag-setup. Ibig sabihin okay na. Kung meron pa tayong another, yun, saksak na natin yung adapter niya. Then click add another deco. Para dun sa second natin na mesh. So yan. So kung saan ba siya nakalocate, sa first floor lang ba siya or sa second floor. Ito yung bagong mesh natin guys. Kung saan siya ilalagay. Then yan, since yan, pwede rin third floor. So kayo nang bahala kung anong gusto nyong setup. So and then i-next lang natin. Tapos yan, may mga warning lang siya na ano, wag daw siyang ipe-place dyan sa mga ganyan. Yung medyo nako-cover siya. Saka dun sa mga electrical appliances like mga TV, ganyan. So yan, para at least yung wifi niya hindi ma-block. Ito nga pala guys, 2.4 na and 5.0 GHz. Wala kayong makikita kasi automatic na siya na yung magdidetect kung ano yung gagamitin para sa inyo. So yan, electrical. Makikita nyo magko-color blue na rin siya. Yan guys. So next lang tayo. Then yan, ihahanapin nyo yung second device natin. Ayan guys. Minsan matagal to guys, i-try again nyo na lang pagka minsan nag-e-error siya. So ayan guys, then after, yan, check lang natin kung connected pa siya. So ayan. Ayan, doon na ako sa mesh nakakonect yung Aqua, hindi na doon sa main router. So ayan, nakita na niya. Add this device lang, tapos pangalanan lang natin siya. Kung kanina office ang pinangalan ko, or pwede rin dito yung customize yan, study naman ngayon. Tapos yan, hintayin nyo lang guys. Guys, ito, yan, add another device, deco. Pwede rin kayo mag-add kung meron pa kayong isa or may bago kayong bili. Yan guys. So yan, makikita nyo guys sa main interface niya yung office and study na mesh. Internet, office, and study. So si internet papunta kay office, na mesh papunta kay study. So yan, makikita mo rin yung mga online devices or client. Yan, ang kagandahan dito guys, quick access siya. Pwede ka rin mag-block dito ng mga users kung gusto mo. Kita mo na kaagad yung mga user na gumagamit ng wifi mo. And then mako-control mo sila guys. So ayan. So ayan, kung makikita nyo guys, ayan. Ayan, meron akong online client. Ayan, makikita nyo rin yung upload saka download nya. So ayan, nasa Aqua ako guys Yan yung mesh natin. So ayan. Yan, balik tayo guys dito sa main app. Ayan. Pag click nyo siya guys, makikita nyo. Ayan, pwede kayong rin dito ng mga gusto nyo. Ayan, family member, mag-add kayo. Ayan, pwede nyo rin high priority. Depende sa inyo guys. Pwede nyo siyang i-set up dito. So, ayun guys. Kung makikita nyo yan. Connected naman na siya. So, ping test tayo guys kung may internet siya. So, ang gamit ko lang dito is prepaid, yung niloloadan lang. Kaya, hindi ko masusure yung speed ng internet natin. Pang test lang talaga natin siya.
So ayan guys, okay na, may internet naman na siya. Try ko mag-add lang ng device dito sa mga connected. Ayan. So looks good naman siya. Ayan, tinetesting ko lang guys yung mga button niya kung working. Yan, kung makikita niyo yung technical, nadagdagan siya. Binuksan ko kasi yung laptop ko. Ayan, okay. So click nyo lang yung technical, makikita nyo yung yan. Pwede nyo rin siyang i-add as a family member. Pwede nyo rin siyang i-block kung gusto nyo. Ngayon yan, block natin siya. Sabihin, hindi na makagamit yung laptop ko kahit alam niya yung wifi password. Hindi na rin siya makaka-access guys. Pwede rin natin siya i-unblock kung bawa nagkamali tayo. So dito nyo siya makikita guys, dito sa part na to. Sa baba, click nyo lang din yung yan, sa baba, yung more, and then yan, yung blacklist. Yan, pwede nyo siyang i-click para ma-unblock siya. And then, yan, makakonect uli siya. Yan, i-unblock nyo lang siya. So, ayan guys. Nandun na uli siya sa list ng mga users. Ayan guys, maganda kasi to guys para hindi na tayo hassle kung sino yung mga nakakonect, or unlike kasi ng walang mesh eh. Yan, makikita nyo guys, pwede pa kayo mag-add ng Dico unit kung gusto nyo. For example, bumili uli kayo ng isa pang Dico or dalawa. Yan, same lang din nung gagawin yung setup. Add lang kayo ng add. So guys, ito nga pala is fast Ethernet. So pag sinabi fast Ethernet, 100 Mbps yung kaya niya. Yan. So ayan guys. Yan, pwede rin tayong please subscribe to our channel guys. Thank you. So ayan guys, pwede rin tayo mag-parental control dito sa baba. Yan, click nyo lang yan. Create profile. And then yan, pwede tayo mag-add ng profile para dun sa mga, ba may mga anak tayo, gusto natin kontrolin yung paggamit nila ng internet. Yan, so kunyari si Miguel, 18 years old, or ibaba pa natin. Yan, kids, binago natin. So ibaba lang natin guys, pwedeng yan, 8 to 12 years old, bahala kayo guys kung anong lalagay nyo. Then kung ano yung device na ginagamit nila, which is itong technical, kunyari itong laptop. So ayan guys, dito nyo makikita guys, pag click nyo yun, ayan, time limit, kung ano yung mga time na hindi natin sila pagagamitin. Pwede rin natin i-block content, yung mga website na ayaw nating mapasok nila. And then if i-filter din natin, pwede rin. Yan, may mga games na hindi kayang pasukin or something. Yan, so kayo na lang mag-set up ng ganito guys. Yun lang, i-add nyo lang siya naman dito sa ating application. So ayan, then after nun, yun lang, gawan nyo lang siya ng profile. Then ayun, magkakaroon na siya ng parental control. Hi guys, in this part ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-reset. Kuwari gusto niyo siyang ibalik sa default settings niya. So kailangan niyo lang ng pin. Tapos meron kayong makitang pin hole dito. Yung sa cellphone pwede guys to. Yan, i-hold nyo lang siya, press dun sa loob ng reset. Yan, kung makikita nyo, isusok nyo lang yung pin natin for about 10 to 15 seconds. Yan, and then after nun, magre-reset na siya. So ayun, babalik na siya sa default settings.